Yun, 1-0 na. Stock sit in. Kinis pa oh. Tanggalin na natin ito sa taas. So sa video ito ay unang beses natin kakalikutin yung Honda ADB 160 po natin. So yung goal po natin ngayon ay ibalik yung mga ibang stock parts at tanggalin yung mga ibang accessories nito. So ilang araw pa lang yung nakakalipas mula nung nabili po natin yung motor na to at may first impression video po tayo which is ito. At kung makikita nyo naman currently nakapang long ride setup po ngayon. Ito ang motor natin na to. So hindi ko pa po siya madalas magamit dahil napakabigat, napakahirap po mag-drive sa kalsada kapag merong side box. Pero na lang kung maglo-long ride ka talaga. So ang agenda po natin ngayon is tatanggalin po natin itong nasa likurang part, pagagaanin po natin yung ng konti yung motor natin kasi nabibigatan tayo. Tanggalin natin ang buo to, itong side box, itong bracket po niya, itong ilalim, pati itong top box tanggalin muna natin para ma-feel ko, ma-enjoy ko yung gaan ng motor, nabibigatan kasi ako eh. Tapos tatanggalin po natin muna itong lever guard. Also papalitan po natin itong kanyang windshield dahil yung stock po niya is yung clear. Mas gusto ko po itong clear compared dito sa black dahil parang nababaduyan po ako dito. Also pag madilim hindi ko nakikita yung harapan. Tsaka may bracket pa po siya eh, nasipat ko dito. May additional bracket pa po siya kaya medyo umangat siya ng konti. Dagdag bigat pa po yan. Tapos tatanggalin natin to. Also ibabalik ko po muna yung stock seat niya. So buti na lang nabigay po nung first owner po natin na pagbilan natin. Currently po kasi naka-camel seat po siya pero gusto ko munang ma-appreciate yung difference ng stock tsaka ng camel seat. Though ito, goods naman siya pero pag umuulan parang nababasa po yung puwitan ko. Tsaka medyo sagi po siya oh. So kaya na mapapalitan natin. Also agenda po natin ngayon is maglagay po ng mga konting accessories or pang protection. Tulad na lang po nito. Ito nabili ko recently. Kay Scarlett ko sana ilalagay ito. So ayun, meron na po kasi siyang RCB na iba po yung design po niya. Pero ito feeling ko babagay din dito sa ADB po natin. So check natin kung ilalagay po natin kasi medyo paggabi na rin baka hindi na natin makita. Also may screen protector po. Kasama rin po yung binigay ng first owner. So napakarami niyang balak sa motor niya na hindi natuloy. So palagay ko swak naman yung nabili niya pang ADB. Ayan o, screen protector. Though medyo parang nagagasgas na po kasi itong parang panel niya. So para proteksyonan din natin ayan o. Pero linisin muna natin. Baka dumi lang yun nandyan. By the way, yung tanda po nitong motor na to is nasa 6 months pa lang kasi April po siya binili. At also nasa 6,000 kilometers odo pa lang po siya. Para po sa mga ibang accessories niya for idea rin. Napaka fully loaded na po, pang long ride setup na nga po itong motor na ito eh. Meron pa nga po siyang tarhagger dito sa likod, iwas basa. Tapos ito pinalitan na rin, parang medyo carbon. Ang cute ng plaka nyo, ILY yung dulo, napaka sweet naman eh no. Tapos sa top box po niya kung makikita nyo, pwede po nating iangat itong part na to. Ayan no, napakaganda, from SEC din po yan, SEC. Di ko lang sure kung saktong bracket pero palagay ko SEC na rin to. Ayan o. Hanggang dito yung bracket po niya. Inaangat po yan. Parang magtitinda ng kape no. Kabilaan po yan. Yung dito, hindi siya inaangat. Pang protection lang. So yun, kung gusto nyo ng ganitong setup, maglalagay yun ng link. Hanap ako ng link. Para if ever man, natipuhan nyo yung ganitong setup. Gusto nyo mag long ride. Ayan, maka-order po kayo. Lalagay ko po sa description yung link. Pabilang na tong side box. Ito, link sa description lang. Medyo marami na rin tayong mailalagay dito eh, no? Kung makikita nyo. Tapos may pang protection na rin siya. Ayun, di ba? Tapos may bulsa pa dito. Ang cute. Tapos dito sa top box niya, parang ka-size lang nung top box ko kay Scarlett natin. Malaki-laki na rin, no? Tapos quality yung SEC, eh, no? Ganda ng quality ng niya. Yung loob, yung parang leather na casing dito. Tapos ito pala yung niya. Yung tarhagger, yung dati. Ayan, ito yung stock. So yan, binigay lahat ng mga stock eh, no? Tapos by the way, may sariling susi pa po yan, no? Ayan, pero tatanggalin muna natin ngayon kasi medyo mabigat siya, hindi siya maganda pag, halimbawa may bibiling ka lang kasi para kang naka-tricycle dahil ang lapad po niya eh, no? Parang hindi ka makakasingit sa kalsada para ka ring naka-tricycle. So sa lever guard, napakaganda rin, no?
Pero kung tatanggalin natin top box, palagay ko, kailangan na rin natin tanggal ito kasi hindi babagay yung setup niya. Na clean look kapag may top box, so goods lang talaga to pang long ride. Pero soon, babalik din natin. Ayun, ang ganda. ADV 160. Lagay din ako ng link guys, hanapin ko yung mga link na nakalagay dito. Sa motor na to, para kung type nyo man yung mga setup na ganito, makapag-check out kayo dito sa description. Also ito, sec din siya no? Ito aftermarket na din siya pang protection dito sa pindutan. So pag nababasa yan, katagalan, pwede masira. So ang galing, nilagyan na rin ng owner. Ayan, customize lang natin itong ADV natin, tapos balikan ko kayo. By the way pala, yung gamit nating tools, kaya nakapangalikot tayo. Itong 85 pieces tools, napakarami po niyan. Halos kompleto na. So kapag may mga papalitan tayo, tulad ng mga accessories natin, yung mga parts ng motor natin, mabilis nating nagagawa dahil may mahugot tayo na tools na pantanggal ng tornilyo. Lagay din ako ng link niyan dito sa description. So yan, natanggalan natin yung windshield. Ang gara ng bracket niya dito, oh. Ang dami pang mga kalawit. Ayan, oh. Itong buong to, aftermarket na to eh. Hanggang dito, tapos may lalagyan siya ng cellphone holder. So ayan, lagay din ako ng link nito guys, baka may makita ako. Parang extender siya, angat ng konti yung windshield nyo. Also may lalagyan kayo ng cellphone holder. Ganda pala pag clear eh. Yun, no? So okay na tayo dito. Palagi ko mas goods yung rubber as of now. Kasi yun nga, pwede mag-cause ng vibration yan. Tapos yung washer nya plastic. So para safe muna tayo. Di pa natin sure kung ano yung mas okay dito eh. Next natin yung upuan guys. So dito sa upuan may dalawang tornilyo lang na tatanggalin. Lagay natin yung stock. Sa upuan, ito lang naman yung tatanggalin natin. Dalawang 10mm socket. Iyon. Camel seat out. Stock seat in. Goods na. Upuan. Bilis lang. Check natin. Iyon o. Ganda. Kinis. Sunod na natin tong side box natin. Siya yung bracket nya. So tatanggalin tong grab bar. Apat yan. Ayan, pagkatanggal niya, nasa ilalim kasi yung bracket nito. Tapos, punta tayo dito sa ilalim. Ayun, meron tayo tatanggalin dito. Tsaka dito. Ayan, dito na tayo ng ating pagbabaklas. At nandito na tayo sa top box. So, medyo nahihirapan lang ako kasi ang dami yung mga tornilyo. Tinitignan ko pa kung saan siya matatanggal. Kasi kung makikita niya, nakalock siya dito. Yun nandito, natanggal ko na yung sa may shock. Ayan, meron siya nakaipit. Ayan. Dito ko pa tinanggal yan sa ilalim. Ayan. Tapos ngayon, na-realize ko, pwede natin siyang tanggalin dito sa loob para matanggal ito. Tapos matanggal yung mga tornilyo na yan. Basta napakahirap. Pero kung sakali maglalagay tayo ulit nito, gagawin ko ng bukod na tutorial. Para kung gusto nyo mag-setup ng ganito, is makapaglagay din kayo. May guide kayo sa paglalagay nitong mga bracket para sa top box natin. Tsaka sa mga side pannier. Ang nakikita ko lang cons dito sa ganitong klase bracket, ang daming pwedeng matamaan. Tulad na lang nito na natamaan ko kahapon. Kasi daming mga nakalitaw or nakausling mga tornilyuhan katulad yan. Gas-gas to. Pero mare-repair pa natin yan. Tapos dito sa ilalim mo. Tapos dito, ayan, nakahalos dikit na sa bearings yan guys. Ayun no. Diba? Kung kaya naman prone sa gas-gas yung motor kapag ang daming ganitong mga bracket. Natanggal na natin dito. Ayan, nabaklas ko na to. Ito yung pinoproblema ko eh. Tapos ito na lang. So tatanggalin pa natin itong apat para matanggal itong sa taas. Para humiwala ito, angat na natin to. So ito yung pinoproblema ko kasi naglalak siya. Hindi ko siya mahugot kasi nakakulong yung fender natin sa likod. Tanggal na natin to sa ilalim. Yung nakalak dyan. So ito na lang apat nyan. Yun nandito sa grab bar natin. Tanggalin natin. Bigat. Sobrang bigat ng mga nakalagay sa ganyan. So sa bakal pa lang mga ilang kilo na yan. So dadagdag talaga siya ng weight. So yung cons nun, kung makikita nyo naman, napakadumi likod niya oh. Ayan, ito oh. Kalawang. Tapos ito yung nangyari sa likod niya kasi natamaan ng tornilyo. Nasugatan pero gagawa ng video para i-repair po yan. Ayan, kung makikita nyo, malalim-lalim na po yan. Ayan, so far yun lang naman yung nadali. So bago natin balik tong mga bracket, lilinisin muna natin to kasi kung makikita nyo may mga kalawang oh. Prone sa gas-gas kapag may mga ganito, bakal-bakal. Kung makikita nyo medyo lumuwag na, umaliwalas na tignan yung motor. Also pala yun dito sa shock, hindi ko alam kung ilang kilo sila, sumasagad yata sila kung kaya naman nakadkad to oh.
Nakakayod na to pero try nating brushan. Try natin linisin kung mawawala yung mga kalawang na yan. Bago tayo punta doon sa may lever guard at palit ng handle grip, tatanggalin ko na rin siguro to. Ayan, kung pang long ride setup natin, ibabalik ko talaga lahat yan kasi ito pang putikan talaga. Pero ayan, nakakadagdag din siya sa weight ng motor natin. Though may fender naman to, hindi naman siya customized. Hindi naman ganong mapuputikan yung likod natin. Sa mga rough road na lang to, sa mga putikan, okay na okay to. Pero sa ngayon, tanggalin muna natin siya. So may bracket lang siya dito. So itong dalawang star allen bolts lang pala itatanggalin natin. Tapos baklasado na. Tapos babalik lang ulit natin to. Ayan, mga stock bolts pala tong mga to. So balik lang natin. Yun, all good na. Caliper bolts pala tong mga to eh. Tapos naka niisin. Ito ba yung stock? Hindi ko sure ah. Ayan, kung makikita nyo naman, medyo lumog na sa likod. Natanggal na po natin. Itong mudguard nya. Ayan o. Napakalaki din yan. Medyo mabigat-bigat din ah. Kaya ang bigat ng motor. Ayan o. Medyo lumuluwag na. Maliwalas na. Tignan yung motor natin. Doon naman tayo sa may lever guard. Tsaka handle grip. Ito sa lever guard natin. Tanggalin lang natin itong dulo. Tapos may bracket siya dito. So tatanggalin natin yung side mirror. Yan, para mabaklas siya. Yan. Tanggalin lang natin yan. Yun, 1-0 na. Baklasado na itong isa. Yun o, liwalas yung tingnan, luwag. Hindi na siya masikip. Laki din kasi nito eh. All goods na, natanggal na natin itong mga lever guard. Yung side mirror siguro, yung ilalagay ko dito is yung Ducati style natin. Yung galing kay Scarlett. Sa bago natin lagay itong mga bar end na napakabigat no. Bigat niya. Halos 5 beses ata yung bigat dun sa click natin eh, no? Yung sa stock. Bigat pala nito. Lalagay muna natin yung nagamagi po natin. Ayan, babagay siya sa kulay ng motor natin. Pulang-pula oh. Ginawa natin, sinira na lang natin do, hindi na rin naman natin magamit. Hirap na hirap akong humila kasi kung makikita nyo, mga groups yan. Hirap hatakin, hindi to rin sa kabila. Iyan oh, bilis na lang. Step natin, tatanggalin natin itong mga groups na to kasi mahirap tayo maglagay. Also ito, babawasan natin yan para sumuwak lang po yung nagamaki na ilalagay natin. Also kapag nagpalit pa tayo ng ibang mga handle grip na aftermarket, hindi tayo mahirapan sa paglalagay. Ito kasi naka-design lang po yan para sa stock na handle grip. Gaan lang naman tanggalin itong mga parang grills niya na to. So yan, okay na flatten na natin. Nagtira lang ako ng mga iilan para kung sakali may pangkalso pa siya, hindi siya sobrang smooth. Na flatten na yung dito, pati yung dito. So next natin gagawin, lagyan natin ng electrical tape para medyo sumikip. So yan yung diskarte ko para kumapit din yung handle grip na ilalagay po natin pati dito sa kabila. Yan, nalagyan na ng electrical tape. Salpak na natin itong handle grip. So yan, nalagay na natin. Saktong-sakto lang yung sukat nyo. Oh. Ayan, naikot pa natin yung gas natin. Tapos sakto lang din dito. Hindi siya tatama sa end bar natin. Ayan, napaka-struck lang. Ganda, ang ganda ng grip niya. Though medyo magaspang siya compared sa usual. Pero hindi naman siya masakit sa kamay po natin, sa palad natin. Hindi ba? Ganda ng grip niya. Walang mintis yung pag-throttle natin ito. So yun, nalagay na natin yung bar end nya. Next naman natin yung side mirror po natin. So yan yung Ducati side mirror po natin. Patong natin dyan. Tapos papatong pa natin itong mga switch, mga domino handle switch. Nasa yung isa. Ito. Okay na tayo sa side mirror natin. Goods naman yung ginawa natin, no? Mas okay naman yung itsura nya compared sa stock, no? Mas maangas pa rin tingnan yung Ducati style. Tsaka visible kasi malaki naman yung ano nito. 4 fingers naman siya, so kita pa rin yung likod natin gaya ng sa stock. So yan, medyo umangat lang to ng konti. So siguro hanap tayo ng mga bracket or ibang side mirror na maganda yung fittings. Next natin ilalagay ito, screen protector. So kasama binigay ito ng first owner nung nabili natin yung motor. So ang dami niyang balak na ilagay sa motor, no? Tayo na yung maglalagay. So yan, pinunasan na natin screen natin. May mga konting ano siya, parang guhit-guhit. Pero so far malinis pa naman tignan yung panel natin. Wag lang natin ibibilad. So yan, lagay lang natin to. Ayan, screen protector siya. Pang ADB talaga mismo. So para tayo maglalagay ng tempered glass.
Tapos, di ko sure kung blue lens to, no? Pero tignan natin pagkatanggal. Ayan, may kasama siyang ano, mga wipes. So, parang maglalagay talaga tayo ng tempered. So, ayan, kabit lang natin. Lalagay din ako ng link nito para kung nagustuhan nyo, mag-order kayo. So ayan, lagay na natin to. So may nakasulat naman dyan kung saan yung front. Ito yung front, so ito yung didikit natin sa likod. Sukat muna natin, yun oh, saktong sakto sa panel. Ayan, nakasulat naman yung back. Ayan, itong likod yung didikit. Iyon, make sure natin na swak yung pagkalagay natin. Ayan, swak lang natin siya sa panel natin. Tapos tanggalin natin itong front. Oh, di ba? Tanggalin na natin ito sa taas. Ano, ganda. May mga konti-konting bubbles na sobrang liit, pero hayaan ko na lang yan. Ang ganda niya, tignan, may protection na yung panel natin. So yan oh, kinis. Ganda. So yan, natanggal na po natin yung mga dapat natin tanggalin, yung mga top box, side box, tapos pati yung starter hugger sa likod. Lagyan na rin po natin ng side mirror, bumagay naman po. Also, handle grip napalitan, mas gumanda. Saka yung dito, yung screen protector natin, ganda oh. Pati hindi ito, mas okay talaga yung stock na kulay puti lang, 'di ba? So yun, yung grab bar na rin kulang bago po natin siya ikabit. Is lilinisin mo po muna natin yung motor kasi kung makikita nyo yung kalawang dumi. Pagkatapos nun, bibigyan ko kayo ng montage sa naging output ng ginawa natin. So ayan, clean look na po yung ADB natin. Natanggalan natin yung mga parts natin dito. At kung makikita nyo naman, napakalinis tignan. So sa mga susunod natin video, check naman po natin yung mga kalagayan ng mga pyesa na tulad ng air filter, CVT at kung ano-ano pa. So for checking tayo dahil 6K Odo na to, check na rin natin kung magpapalit tayo ng oil. So ilalagay ko din po pala lahat ng link ng accessories na tinanggal po natin at kinabit dito sa ADB 160 natin. Check na lang sa description or dito sa lower left basket ng video.